Mga boss, eto talagang ire-regulate na po, no? Yung mga vloggers. Oh, gagawa na po o magbubuo na po sila nung mga magtitingin, susubaybay sa mga vlogger. Para ho sa akin mga kababayan, okay lang ho. No? Okay lang ho mga bossing. Bakit? Unang-una, ako alam ko naman sa sarili ko, no? Sa team namin, kami po kumukuha ng mga balita, kumbaga hindi kami yung nangunguna na magbalita. Kumukuha kami sa mga nagbabalita ho. Ano, kagaya ng So kayo mismo, sir? O ito, kagaya ng ABS-CBN. O, kagaya ng GMA. O, tapos saka ho natin re-reactionan. Saka natin ipapaliwanag sa mga kapwa natin Pilipino. Pero putek, doon sa kabila, sa mga DDS, siguro ho, hindi makatiis nang wala silang content sa isang araw. Mga kababayan. Kaya ang gagawin, walang ano ngayon walang issue ngayon Gumawa na lang ako ng issue. Ano? Kasi baka mapagalitan ako Nino, baka mapagalitan ako yung nagpopondo. Di ba? Kailangan laging may content. Kaso walang mainit na issue. Ang gagawin ko na lang, sige, bahala na. Para matuwa naman sa akin yung boss ko. Kahit fake news, okay na. Umaabot sila sa puntong ganon, mga kababayan. At yan ang nakikita ko na dahilan ho kung bakit nagpe-fake news yung iba ho. Tayo ho, hindi tayo nangunguna sa balita. Di ba? Lagi tayong huli sa balita dahil ang gusto ho natin, yung legit na balita ang ihahatid natin sa mamamayang Pilipino at re-reactionan. Pakinggan nyo ho ngayon, mga kababayan, si J. Ruiz. Priorities niya dun sa combat fake news. Parang Ay, naku. Napagod na kaming ka-explain ng 20 pesos na bigas na yan. Brother, huwag mong palagpasin ang 20 pesos na pag-usapan. Bigas na naman, anak na tinapa. Halos lahat na yata ng content ko may bigas. No? Ano to? I-explain ko nang i-explain dahil lang sa mga nakatungangang mga DDS, dahil po sa bigas, uulit-ulitin ko para sa DDS, about 20 pesos na bigas. Pansin ko lang mga kababayan paulit-ulit na lang po akong nag-i-explain para po doon sa mga DDS na nagtitimawa sa 20 pesos na bigas. Pinapahalata lang ho nitong mga ito, mga kababayan, na sila na lang ho ang naghihikahos sa Pilipinas. Yung iba, nakaraos na. Sila hanggang ngayon, ultimo, 30 pesos, 35 pesos na kilo ng bigas, hindi pa din ho makabili. Ano ba, kayo na lang ang mahirap sa Pilipinas? Paulit-ulit kami, 20 pesos na bigas, 20 pesos ulit. Kayo na lang ba ang naghihikahos sa Pilipinas, mga DDS? kayo na lang ba ang naiiwan na walang pangkain sa Pilipinas? Kaka 20 pesos na bigas nyo, nakakahiya na yan. Baka kayo na ang may problema sa sarili ninyo. Hindi kayo makabili ng 20 pesos, ng miski man lang 40 pesos na bigas. Tingnan nyo mga kababayan, mga kakamping, walang naghahanap ng 20 pesos na bigas. Mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, walang naghahanap ng 20 pesos na bigas. Tanging mga DDS lang po ang nakanganga. Asa na yung 20 pesos na bigas? Hindi pa din kami hindi pa din makakain. Anak na tinapa mga DDS. Tingin ko, baguhin nyo yung trabaho nyo para naman kahit papaano may pambili kahit 35 pesos na bigas. Wala na kayong planong kumain man lang ng masarap? Lagi na lang 20 pesos na bigas? will you resort to legal
Pag sumobra, lalo na yung threat na to national security. Lalo na yun, di ba? Magsasabi ka online na ganito, walang pasok. May pasok naman pala. Magsasabi ka, may bomba sa ganito, bombahin lang, simple. Uy, sino kaya yung mga ganun magsasabi? Yung mga, hindi, meron mga fake news din na ganun eh, di ba? Paano mo hindi namang papailan yung mga ganyan? Yung nananakot, nagpapakalat na kasi nung So kayo mismo, sir, magpa-file ng case in case? pag-aaralan ko pa. But of course, we also have our legal team Right. na that will take care of that. If in case sumobra, hindi ko naman sinasabi yung maliliit. Pero may punto lang dito, kailangan kung vlogger ka man, social media influencer ka man, tanggap mo rin dapat ang responsibility, a greater responsibility to the public. And yung Yan. Tama nga naman no, mga kababayan. Yung mga palabas, may nagre-regulate. May sumusubaybay para wag lumabis. O di ho ba? Yung iba pang, yung mga radyo, meron din po. Mga vloggers, ako naniniwala ho ako, dapat meron din. Bakit hindi kami natatakot sa mga ganun? Bakit hindi ako natatakot? Bakit to? Ba't ka matatakot? Eh galing na mismo sa mga mainstream media, yung mga kinokontent ho natin, saka lang tayo magre-reaction. Ang matatakot at natatakot at mga magbubunga nga lang ho sa ganyan, mga bossing, eh yung lagi pong fake news, yung kanilang mga pinagbabablog ho, yung mga gumagawa na merong limpak-limpak na pera doon sa harapan ni Martin Romualdez, tas nakaganon. Tapos iaabot daw, ibibigay daw po sa mga congressman. Sabi ko, gagawa na lang kayo ng fake news. Hindi nyo man lang ginawang makatotohanan. Hindi na uso yung bag-bag ng ganon. Tapos, isang bayong na pera, ibibigay ko sa, hindi na uuso yun. Bank transfer na lang ho, mga kababayan. O cheque na lang ho, mga kababayan. Wala na gumagawa ng ganon. Palibhasa ho kasi, mga naiiwan. Ano? Iniisip nila, yung mga followers naman namin na mga DDS, utu-utu naman tong mga to eh. Ano? Hindi naman futuristic o hindi naman, kumbaga, pang kinabukasan ang mga isip nito eh. Lagyan natin na madaming pera sa harap ni Romualdez. Tapos sabihin natin, ipinapamigay doon sa mga politiko. Sabi ni Rego Adventure, si Hugalbot. Ano ba yan? Apelido ba yan ang pangalan? Hindi. Yung kahapon na nablog natin. Yung nakasuhan ni Governor Gwen Garcia ho, mga kababayan. Di ba? Hilig sa fake news ang mga animal. Pwede naman, alam nyo, tayong mga vlogger, no? Napakadali na nga lang nung ginagawa natin eh. Kukuha kayo ng balita. Tapos re-reactionan natin. Simple. Di ba aantay-antay ka lang. Ano balita? Ano meron dyan ngayon? Ito. Mark, ito. Pwede natin i-topic to. Si Bato may sinasabi na kapag kapasok daw sila doon sa survey, tunay na survey yun. Di ba? Kapag ka hindi pasok, hindi tunay na survey. Andali ho, tsaka reaksyonan. Hindi ka mape-fake news. Kaya lang ho, mga kababayan, rektahan kaming mga vlogger, syempre pinipili din po namin, mga bossing, yung mga iba-vlog namin. Ano po? Kaya umaabot ako 5, 6, 7, 8 topic sa umaga, 5 topic sa gabi, 12. Bakit to? Wala nang pili-pili. Ang dali lang eh. Okay lahat ng balita. Good news. Di ba? Eto naman. Isang balita. Nako, hinahanap pa din. Yung confidential fund ni Inday Sara Duterte, 73 million. Isama din natin yan. Di ba? Siguro ho, yung mga kabilang panig, nako, wala akong maibalita o wala akong maiblog na magiging mabango yung mga sinusuportahan ko
Kaya umaabot sila sa, mag-fake news na lang tayo. No? Para at least kahit papaano, maganda sa pandinig ng mga followers natin. Ganun ang pagkakaiba ho, mga kababayan. Pansin nyo sa atin, mga boss, 45 minutes tayo mag-live o 1 oras tayo mag-live. Pero nasa 6 na topic yan. Di ba? Yung mga DDS vloggers, magla-live 3 oras. Ang topic 2. 1 oras sasayaw-sayaw. No? 1 oras magpapatugtog. Mga bossing. Di ba? O tugtugan tayo. Ilan na yung viewers diyan? 500 pa din. O mamaya na tayo mag-umpisa, sayaw-sayaw muna. O palipad naman kayo diyan. Halos 2 oras po. Ganun yung estilo ho nila. Palipad naman kayo diyan. Uutuin yung mga OFW. Ay naku, na ito nagbigay ito. Wala ka pala ganito eh. Tapos yung papakinggan mo na yung kanilang mga topic, fake news pa. Dadalawa na lang. O di ho ba? Mga kababayan. Sino kilala nyo? Yung mga sasayaw-sayaw. 2 oras na sasayaw-sayaw. Tapos, ang topic, dadalawa, fake news pa. Hirap po kasi sila makakuha ng content o makakuha ng mga balita na ipapaliwanag sa sambayan ng Pilipino na papabor po doon sa mga sinusuportahan nila. Kaya ang ending, magpe-fake news. Mga boss. Ayan, sana po matuloy itong tinatapik po, itong sinasabi po ni Jay Ruiz, mga kababayan, na magkaroon ng magre-regulate para po sa mga vlogger, para mabawasan po yung mga yung mga panay na lang po kasinungalingan ang mga sinasabi. Mga boss, no? Ako, agree ho ako dyan at hindi ho ako natatakot dyan, mga kababayan.